Sa pagbabalik sesyon ng mga senador ngayong araw, pinagdebatihan kung pwede nga bang tumawid sa 20th Congress ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. May report si Jonathan Nanda. Imbes na ngayong araw, inusog sa June 11 ang simula ng impeachment proceedings sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Doon ipipresenta ang articles of impeachment, magko-convene ang impeachment court, manunumpa ang mga senator judge at maglalabas ng summons para sa kampo ng biset prosekusyon. Batay sa naunang timetable ng Senado, sa July 30 mag-uumpisa ang impeachment trial. Pero sabi ni Senate President Chis Escudero, hindi namin pwede o kayang i-bind ang 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan, pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw sa anumang usapin. pinagdebatihan nito kanina ng mga senador para kay Senate Majority Leader Francis Tolentino, functionally dismissed na ang impeachment ni Duterte. Aniya, batay sa mga desisyon ng Korte Suprema, lahat ng legislative at investigative duties ng Senado natatapos kapag nagsara na ang Kongreso. We cannot carry unfinished proceedings into the next Congress. Allowing the 20th Congress to take over this trial would be ultra vires or beyond our constitutional power. Kontra naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel. May SC decision din na nagsasabing hindi bahagi ng legislative function ng Senado ang impeachment. The section in the Constitution which speaks of impeachment is found in Article 11 under the title Accountability of Public Officers, and not under Article 6, which is titled the Legislative Department. Jurisdiction once acquired is not lost but continues until the case is terminated. Si House Speaker Martin Romualdez naman naniniwalang dapat igalang ang desisyon ng Senado tungkol sa impeachment. Yung impeachment complaint ay nasa Senado na. So we leave it to their sound discretion as to how they want to proceed and conduct, no? Pero tingin ni Congresswoman-elect Laila De Lima, nilalabag ni Escudero ang konstitusyon sa pag-usog ng impeachment proceedings. There's always been my position that is clearly violative of what the Constitution says. Forthwith is forthwith. Tsaka ilang beses na yan nadidelay. Hindi, pero may karapatan sila na iakyat yan sa Korte Suprema kung tingin nila nilalabag na ngayon sa ligang batas. Kanina nagpulong sina De Lima at iba pang naghain ng impeachment complaint para sa susunod nilang hakbang. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.